ay magpapasimula na ng ating gawain. At welcome po ang bawat isa sa pananambahan natin ngayong hapon. May po. Talaga ang panahon ay unpredictable, no? Kanina napakainit naman, ngayon naman biglang umulan. Dahil po talaga hindi ko alam kung sino may gawa. Ang alam ko yan, tinutukso tayo ng Diablo. No? Kung kayo na may pananambahan last Sunday, sabi ko nga, kung umulan mga 1 o'clock, sabi ko hanggang 2 o'clock ka lang ha. Nireview ko na yung ulan. Na-review nga, ang tubig naman ang taas. Sabi ko, pupunta dito ang mga tao, ang taas ng tubig. Sabi ko, alas 7, tigil na yan ba? Wala rin. Hindi na review. Kaya ngayong hapon, mapalad tayo dahil kahit na umuulan, hindi rin ipinahintulot ng Diyos na ito magiging dahilan para tayo ay hindi magkatipon-tipon upang tayo ay sumamba sa Panginoon. At sa hapon ito, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Ikaw ay Diyos na puspos ng pag-ibig, Diyos na dakila, Diyos na nagpapagaling, Diyos ng the Good Shepherd, O Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay nasa iyong kapahintulutan. Salamat, Panginoon, sa nagdaang isang linggo na kami ay iyong pinagtubayan. Binusog mo kami, Panginoon, material o spiritual na mga bagay. Thank you, Lord Jesus, dahil hanggang ngayon, ang iyong salita, Panginoon, ay nagpapatuloy sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa lahat ng may sakit. O Diyos, tinataas namin lalo na ang nanay ni Kuya Alex. Lord Jesus, sa amin pong itinatagubilin sa iyo ang buhay ng nanay niya. Panginoon, nasa iyong kapangyarihan po ang buhay ng anak mo ito. At nawa, Panginoon, sa aming pagpunta sa Martes, O Diyos, pagkaloob mo sa kanya ang kahandaan ng kanyang puso, natanggapin kanya bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. At sa ganoon, Panginoon, anytime na iyong bawian ng buhay ang mama ni Kuya Alex, nakakasiguro kami, Panginoon, na siya ay nasa piling mo. Ganon din, O Diyos, dinadalangin din namin patuloy ang wala pa dito, na O Panginoon, didako mo rin sila dito, Panginoon, upang sama-sama kami magpuli, umawit, at luwalhatiin ka namin, O Diyos. Thank you po sa panahon, Panginoon, bagamat umuulan, subalit hindi ito hadlang, Panginoon, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay laging handa. At ito po, ang gawain na ito, Panginoon, dinededicate po namin sa iyo ang kapulihan, O Diyos. Ang mga gawain ito, Panginoon, ay nauupo lamang upang ikaw ay patuloy namin purihin, sambahin, luwalhatiin sa Espiritu at sa katotohanan. Itinatampo ka namin sa pinakamataas na luklukan, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos ng aming buhay. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, maging ang lugar na aming pinagdadausan ng pananambahan. O Lord, maraming salamat, Panginoon. I-bless ko po ang bawat suligi ng lugar na ito. Nawa sa darating pang panahon, Panginoon, ay iyo pong punuin ang lugar na ito. Ito po ang aming sama-samang pananalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa ating po pagpapatuloy, tinatawagan ko na po ang worship team para sa ating pag-aawitan. Puri para sa Panginoon Diyos. May gala, di saya,
papuri para sa Diyos na ating ng pusong pinagpala ng lubos. Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nakapagkan, kina't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Amen! Minsan pa, ulitin natin. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagkan, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Amen! Para lang sa Kanya. May galak, may siya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, ang papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Ang loob na ay kapayapaan, ang loob na ay kagalakan, ang loob na ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagkan, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para kanino? Para lang sa Kanya. Amen! Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagkan, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. Minsan pa, ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagkan, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Amen. Tunay nga po na para sa Kanya lamang.
sa awitin po natin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hayang mahal ng tulad ko. Susundin ang loob mo. Ika'y tinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilait ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Langit sa liyan, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, maghain ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Amin Minsan naawitin natin kasama-sama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilait ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Langit sa liyan, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, maghain ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Amin ka. Sa Diyos po ang lahat ng kabuluhan. Iwalok 99. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat at natuloy din ang ating pananambahan. Last week, itong lesson na to, last week pa ko nag-prepare. At sa kabutihan ng Panginoon, may papahayag na rin sa bawat isa sa atin ang mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ngayong hapon, salamat at maraming nakikinig. Yung sinabi niya na wala. Ayaw mag-inawala. Okay. Ang ating pong pag-aaral ngayong hapon ay napaka-relevant sa atin bilang mga Kristiyano. Namiss ko yung mga bata. No? Yung kanilang ingay. Hello, Ola. What are you eating? Meron, bago tayo pumunta sa ating lesson, meron lang isang katanungan dito. Ang tanong, ano ang pinakamahalagang desisyon ang ginawa mo sa buhay mo? Ano ang pinakamahalagang desisyon
ang ginawa mo sa buhay mo. Ano ka mag-volunteer? Sige po. Pagkilala ko sa Panginoon bilang Kristiyano. Amen, no? Yung tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, no? Sa ating buhay. No? Hindi naman lahat ay kilala ang Panginoon. Marami nang nagpahayag tungkol sa Panginoon, pero hindi lahat tinanggap ang kapahayagan ito. No? So mapalad ang mga taong nakinig. Mapalad ang mga taong tinanggap si Kristo bilang Lord and Savior. Kaya ito yung pinakamahalagang desisyon. Yan ang katibayan, no? Napakain ni Totoy ang kita niya, no? Katibayan yan. Yan ang katibayan sa mahalagang desisyon na ginawa niya ang angel faith sa kanyang buhay. Okay. Paano ba ang pagtanggap sa Panginoon? Una pala dapat nais ko pasalamatan ng ating worship team sa kanilang kasigasigan na maghandog ng kanilang mga boses para sa Panginoon. Sa inyong pag-awit, you are opening the doors of heaven para makarating ang ating mga boses, mapailam lang ang mga tinig natin ng mga papuri para sa Panginoon. No? As -1 pa. -1, no? So mapalad tayo. Pag umaga meron din. Medyo limasing na lang kami. No? Panghapon talagang no? Patawad na po yung mga limasing. Hanggang doon lang po ang kaya namin. No? So, ano pa yung stages ng ating decision making? Una, di ba? Kapag sinabihan ka ng pastor mo, ito yung si Kristo, ito yung ating tagapagligtas. Ano ba yung mga paraan para natin matanggap si Kristo? Di ba? Una, kilalanin natin na tayo ay mga kasalanan. Ano pa? Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Hindi lamang siya Diyos, kundi tagapagligtas. Ang Diyos, hindi natin yan utusan, mga kapatid. Baka mamaya, Panginoon, pagalingin mo po ako. Panginoon, meron din tayong part. No? So, ang relasyon natin sa Diyos at sa atin ay symbiosis. Ibig sabihin, ay gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin kasama na kami. At meron din gagawin kayo para sa Diyos. Tulad ng ginagawa ng mga worship team, may ginagawa sila para sa Panginoon. No? So nakita ng Panginoon ang puso. Ano bang tinitingnan ng Diyos sa atin? Pagmumukha pa natin? Puso. Hindi. No? Ang puso natin. Ano ba ang texture ng puso natin? Parang yung anak ko, noong August 15, nakaranda kami kasi hindi na siya makahinga. Akala ko mamamatay na. So yun pala, ang puso niya ay namamagat dahil meron siya ang face niya. Enlargement of the heart at saka COPD daw, sabi ng doktor. Walang tumanggap na ospital para din na kami ng PGH. Doon ko nakita, kalunos-lunos pala ang kalagayan ng mga tao pag PGH ang pupuntahan nila. Nakasalampak, walang upuan, ayaw ang paupo ang mga guard. Lumipat kami sa ospital ng Maynila, doon kami tinanggap. At nung the other day, pumunta kami dito sa cardiologist, nakita, kasi na siya in-ECG, nakita yung puso niya. Ang natural daw na puso, yung pagtibok niya, mabilis. Sa kanya, dahan-dahan. Dahil ang ugat niya, may mga ugat siya na barado na. So, kailangan daw ay angioplasty. It will worth as 700,000. Para lang bombahin yung mga ugat-ugat na yun na barado. Ibubuka at bubombahin, aalisin yung mga ano yung mga nakabara. So ano ba ang kalagayan ng ating puso sa harap ng Panginoon? Nung wala pa tayong pagkakilala sa Panginoon, ang puso natin ay pusong bato. Sabi nga ni Michael V. No? Pusong bato, matigas, patay, walang halaga sa Panginoon. So
Subalit kung nagdesisyon tayo na ang pinakamahalagang desisyon at yun ang prueba sa inyong faith. No? Ang desisyon na yon ang nagpabago sa ating buhay. At yun ang tinatawag na ito ang pamagat natin, true repentance. Ang totoong pagsisisi. Na? Maraming tumanggap na dito. Pinatanggap namin, tumanggap naman. Pero marahil, hindi yun ang totoong pagtanggap o true repentance. No? Malalaman natin na yun. Bakit pa nasabi ni Pastora na hindi yung true repentance? Sabi sa ikalawang Korinto 7 verses 9 to 11, ganito po ang sinasabi, "Gayon may nagagalak ako pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan ang inyong pagkakasala." Ito yung kinikilala natin na makasalanan tayo. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos. Talagang pinapahapis tayo ng Diyos para buksan natin ang ating puso na meron pala tayong isang Diyos na buhay. Diyos na busbus ng pag-ibig. Diyos na kaya tayong tanggapin in spite of. Tanggap pa tayo? Hindi. Wala tayong kabuluhan eh. Tandaan natin mga kapatid, kahit wala tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Tayo, pag wala ang Diyos, ano tayo? No, pinakakawawa tayo sa balat ng lupa. At alam na natin kung ano ang resulta noon. Ha? Kapag wala tayong Diyos, sigurado na tayong marching on. Saan tayo magmamarcha? Ha? Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos, kaya hindi kayo napasama dahil sa amin. Then, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Tandaan natin ang magbago, magsisi para sa ating ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Ito yung sisisihan lang. No? Para bang hanggang bibig lang. Parang Kristiyano sa puso, hindi naman sa puso. Hindi yung totoo. Hanggang dito lang. Hanggang bibig lang ang pagsisisi na. Para bang hindi pa tawag po. Hanggang dito lang sa ibabaw ng ating balat ang tinatawag na pagsisisi. So ang kahahantungan noon ay kamatayan. Pero ang totoong pagsisisi, ang kahahantungan ay buhay. Patungo sa walang hanggan. Tingnan ninyo ano ang ibinunga sa inyo ng buhay ng kahapisan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at marugdog upang ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na yaon. Namuhi kayo sa inyong sarili, siniglan kayo ng takot na nabik sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Sa lahat ng paraan, ipinakita ninyo na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Sa Gawa 3:19, kaya't, ano ang panawagan ng Panginoon? Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng ating nagagawang kasalanan, hindi natin kayang pawiin, hindi natin kayang hugasan, hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili sapagkat tayo ay tao lamang. Wala tayong kapangyarihan. Diyos lang ang papawi ng lahat ng ating kasalanan. Sa awit 51:4, sa iyo lamang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di ko kagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan sapagkat marapat na ako'y maparusahan. Yan ang mga talata na nagbabanggit tungkol sa repentance o true repentance. Ano nga ba ang ibig sabihin ng repentance o pagsisisi? Ito yung change of mind. Nagbago na tayo ng isip. Merong pagbabago sa atin. Turn away from sin. Lumayo tayo sa kasalanan at lumapit tayo sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng ulitin ko ng repentance, change of mind o pagbabago ng isip, lumayo sa kasalanan at lumapit
sa Diyos. At alam ko, ito yung ginawa ninyo sa inyong buhay, tanggapin ninyo si Jesus bilang inyong Lord and Savior. Sabi pa dito, genuine repentance is characterized by sincere regret and tangible steps toward personal improvement and avoiding past mistakes. Kapag tayo ay nakakaranas na ng totoong pagsisisi, ina-avoid na natin o iniiwas na tayo sa magkasala at iniiwan na natin yung dati nating mga gawa. Kaya nga, nung kayo ay binautismuhan, nung nilubog kayo, kasamang inilubog ang lahat ng inyong mga kasalanan. Ako rin nung binautismuhan ganoon din. Inilubog yung aking katawan kasama ang kasalanan. Nung ako ay pinago, nung ako ay itinaas, itinayo, ang kasalanan ko ay nanatili doon sa kailaliman ng tubig. Binangon ako, binangon tayo ng Diyos na isa ng bagong nilalang. Kaya nga, born again. Tandaan natin, ang born again ay hindi relihiyon. Ito ay isang napakagandang experience, karanasan kung saan natin tinanggap si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas pagkatapos natin pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Mga kapatid, pag walang pagsisisi, walang kapatawaran. Tandaan natin yan. Kahit nasabihin, bilang beses kang inilubog doon at 5 minutes kang inihinahon, wala pa rin yun. Kailangan merong matinding pagsisisi sa lahat ng kasalanan na ating ginawa. Okay. Aralan natin, there are two kinds of repentance. Number one is worldly. Yung isa kagabibig lang. Para ipakita lang na ikaw ay pag-isado, na ikaw ay pinatungan ng kamay. Kasi ang mga pastor naman, hindi naman nila natatalos kung sino yung totoong nagsisisi at hindi. Diyos lang ang nakakaalam. So, worldly repentance. Hanggang doon lang. Pagkatapos niyang mabautismuhan, balik na naman. Yung dating gawin. Dating gawin na naman. Kung ano yung dati niyang ginagawa, balik ulit sa dati. So walang pagsisisi. Kaya makikita ninyo, sasabihin nila, ba't ganoon, hirap na hirap pa rin ako? Wala kang tunay na pagsisisi. Paano ka pagagalingin ng Diyos? Paano kanya i-restore? Dahil wala namang tunay na pagsisisi. Pabalik-balik ka lang doon sa mga ginagawa mong pagkakamali. Ang ikalawa, godly regret, o godly repentance. Ito yung repentance o pagsisisi na magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. Sapagkat tunay ang ating pagsisisi. Katulad tingnan ninyo ang nangyari pero natin tuloy. Katulad ang ginawa ni Judas. Dahil sa kanyang kasalanan, na-realize niya ang ginawa niya kay Jesus. Ang ginawa niya? Binenta niya si Jesus for 30 pieces of silver. 30 pirasong silver. So, true repentance leads us to salvation. Kapag hindi totoo, it will lead us to death. Kapag hindi totoo ang pagsisisi natin, ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan, patungo sa kamatayan. Kaya nga sabi nila, bakit yung iba patuloy naman gumagawa ng kasalanan, lalo na ngayon? Ano ba ang viral ngayon sa Facebook? Mga kontraktor na nagpagawa ng mga dye, ng mga kung ano-ano tulay, flood control. Pero ano nangyari? Sila mayaman. Ilan ang kotse nila. Napakaganda. Finiture ng mga bahay. Ang gaganda. So, those action will lead them to destruction. Kasi mapagsamantala sila. Meron na silang sinasamba. Kunyari, sasabihin nila, sisimba. Nandun yung devotion nila. Pero deep inside, wala yung totoong
pagkilala na meron isang Diyos na nakatunghay sa ating buhay. Ano ba ang palatandaan na tayo ay tunay na nagsisisi na sa lahat ng ating mga kasalanan? Ang tawag sa English ay diligence. Ito yung carefulness to clear oneself of guilt. No? Nagsusumikap tayo. Naman nagkakasala pa tayo. Pero nandun yung pagsisikap natin na umiwas na magkasala. Iniingatan natin ang ating buhay laban sa paggawa ng kasalanan. Okay. Aralan natin. 8 signs of true repentance. 8 signs of true repentance. Ano signs sa Tagalog? Palatandaan. 8 palatandaan ng tunay na pagsisisi. Lahat naman tayo nagsisi na mga kapatid, di ba? Yung totoong pagsisisi. Dahil hayag yan sa mga buhay ng mga. Ang tunay na pagsisisi nakikita yan sa buhay. Nakikita sa inyong pananamita. Nakikita sa inyong ginagawa. Okay? So number 1, sabi dito, a repentant person is appalled. Ibig sabihin, horrified. Kung natatakot, kinakatakutan na niya, pinamumuhian na niya ang kasalanan. Sabi sa Isaiah 6:5, si Propeta Isaiah sabi nito, sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking mga labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi din ang mga labi. Mapapahamak ako pagkat ako isang makasalanan nakakita kay Yahweh ang makapangyarihang hari. So, ang ibig lamang sabihin ni Haring Isaiah, turning away from sin. It is 180 degrees turn away from sin. Yan ang nais ng Diyos. Iwanan na natin yung dati nating mga ginagawa ng kasalanan. Ha? O, meron pang isang mga kasalanan na viral din yan. Parang nawala siya ngayon. Si Atom. Ang nangyari. Nagpapatay siya ng mga sa numero, ilan yun? 100 plus na tao. No? Parang masakit na rin. Nawala siya bigla sa kilo. No? Siguro, napalitan. Saved by the bell siya ng blood control. So, nakikita natin ngayon, hindi lang tayo makareklamo. Kahit wala tayo, hindi tayo makapag-add sa boses sa gobyerno. Kahit wala tayong kapangyarihan. But God sees all of this. Nakikita ng Diyos ang mga nangyayari nito. Kaya sabi sa Numbers 11:15 yata yun. But if my people shall turn away from their wickedness and turn back to me, I will heal the land. Gagamutin niya ang ating bansa. Wala ba kayo napapansin? Ang pera natin walang halaga. Mamalimutin ka. Ang isang libo mo, wala ka na akong narinig. Kapag yung mga nanay, namamalimutin ba kayo? Kahit sa mga supermarket. Walang value ang pera natin. No? Baka mangyari niya, matulad na tayo sa Pakistan. Kung ano ba yung umalis yung kanyang Prime Minister, ano ba sabi? Ganyan na tayo ka, dusta na bansa. And there are people who are praying at isa na kayo dyan sa mga nananalangin na nawa ang lahat ng ito ay malampasan natin. Kaya dapat tayong sabi ito, akmal, dapat tayong ma-horify, katakutan natin ang kasalanan. No? Anino pa lang, matakot na tayo na tayo paulit-ulit sa mga kasalanan na nagagawa natin. Ito yung mga palatandaan. Number 1, kinakatakutan na natin ang kasalanan. Noon, yakap-yakap natin ang kasalanan. No? Ang nakaw ng piso ay katumbas, ang kasalanan niya ay parang nagnakaw ng 1 milyon. No? Ang term na ginagamit yan ay pagnanakaw pa rin. So, walang pinagbago ng piso, 1 milyon, pagnanakaw pa rin. So, dapat na natin iwasan ang mga ganyan mga bagay. No? Dapat natin katakutan ang kasalanan. Sapagkat ano sabi? Mapapahamak
sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh. Kita naman natin si Yahweh. Palagay ninyo, nakita niyo na si Yahweh. Peace in your heart. Kasi ang ating puso ay templo ng Diyos. So, ang Diyos nananahan sa ating puso. So, dapat, ang buong lugar o ang buong chamber, may 4 na chamber ang puso. Dapat ang puso natin, ang bawat chamber niyan, andyan si Jesus. Huwag lang natin sabihin kay Jesus, o dyan ka lang sa 1/4 chamber na yan mag-occupy. The rest, ako nang bahala. No? So, ang lahat ng bagay, dapat isalig natin sa Panginoon. Dapat i-occupy niya ang lahat ng lahat ng bahagi ng ating puso. No? I-surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. And we will live in peace. Number 2, yun daw, true repentant, they make amends. No? Halimbawa, nag-away si Ate Mel at saka si Ate Eleni. Kapag na-realize nila ang kanilang mga kasalanan, they make amends. No? Pinagsisisihan nila ang kanilang mga ginagawa at ipanumbalik ulit ang dating relasyon. No? Isa pang dapat na tandaan natin mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi malabugin. Wala sa vocabulary natin ang salitang tampo. No? Kapag tayo ay nagtampo, sinong pinagtatampuhan natin? Ang Diyos. Hindi si Pastor. Kung tampo kayo kay Pastor, isusubugin niya sa Diyos. No? So they make amends. Natatandaan niyo ba ang buhay ni Zaccheo? Si Zaccheo ay isang tax collector. Napakayaman niya, ang dami niyang pera. Kasi pag nakakolekta siya ng pera, kalahati mo sa bulsa niya. Ngayon, kaya nga nagka-loko-loko yung mga flood control project na yan. Dahil ang dami pala niyang mga porsyento pinagdadaanan. Ang napunta sa flood control, siguro 10% na lang. Meron sa Senado, meron sa congressman, meron sa mayor, meron sa barangay, ang natira, wala na. No? Ganyan. They make amends. So sa buhay ni Zaccheo, nung siya ay pinangaralan ni Kristo, ni Jesus, tinanggap niya yun ng buong lubod sa kanyang puso. Dahil pinuntahan siya ni Jesus. Na? Ang sabi niya, Panginoon, kung ako man ay nagkasala laban sa aking kapwa, kalahati ng aking kayamanan ay isusulit ko. Isusulit ko sa mga tao na nagkasala ako. At lahat ng aking nadaya, sabi niya, isusulit niya ng 4 times. Tingnan ninyo pag gumawa ang Panginoon sa buhay ng isang tao, naliliglig, nababagbag ang kanyang puso. No? Nandoon na yung guilt feeling na, ito pala ang nagawa ko. Pero meron matigas ang mukha. Ha? Nakagawa na ng lahat-lahat ng kasalanan, deny to death pa rin. Pero iba si Zaccheo. Dapat ito ang ating tularan. We make amends for all the wrongdoings we have done unto God and unto our fellow men. So we make amends. Number 3, ang lahat ng true repentant ay tumatanggap ng consequences o yung mga resulta ng kanyang ginawa. A result or effect of an action. Na? Ang sabi dito, natatandaan niyo yung ipako si Jesus sa krus sa Kalbaryo. May kasama siyang 2 tulisan. Sabi nung isa, kung talagang Diyos ka, pakawalan mo kami. Ha? Dahil mahirap ang nakapahot sa krus. Sabi ng number 2, marapat lamang na tayo ay parusahan dahil nagkasala tayo. Pero ang taong ito, walang kasalanan. Matakot ka sa Diyos. No? So, nare-realize natin kung tayo ay true repentant ang lahat ng mga kamalian na nagagawa natin laban sa Diyos. Kaya nga,
Kapag tayo ay nananalangin, kapag ako ay nananalangin, ang aking panalangin, kasama sa aking panalangin, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan, laban sa iyo, at laban sa aking kapwa. Dahil hindi ko alam kung sino yung nasasaktan ko sa aking pananalita, sa aking gawa, hindi ko rin alam kung paano ko na frustrate ang Diyos sa mga ginagawa ko. Kaya sabi dito, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang katulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Number 4, anong oras pa tayo, Pastor? 6:30. They feel the depth of pain they cause. No? Ang tunay na nagsisisi, nararamdaman niya yung sakit na nagagawa niya sa kanyang kapwa. Number 6, ang tunay na repentant, nagbabago ng dati ay chismosa, ngayon, unti-unti na rin nawawala yung pagiging chismosa. No? They change behavior. Number 7, they grant space to heal. No? Gumagawa siya ng paraan para yung kanyang nasaktan ay mahil o gumaling ang mga nagawa niyang mga pagkakasala. Ang sabi nga dito sa Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ha? Kapag tayo ay pinatawad na, kapag tayo ay humingi ng tawad, at tayo ay true repentant, tayo ay namamangha sa kapatawaran na gagawin ng Diyos sa atin. Malapit po ang matapos, mga kapatid. Ano ang kalagayan ng puso ng isang tunay na nagsisisi? Ang sabi dito, the heart of true repentant is a torn heart. Yung torn, yung nasira, no? Nasirang puso. It is not merely stopping as we walk down the path, but turning to walk back in the direction of God. Kasi kapag tayo ay nagkakasala, malayo tayo sa Diyos. Na? Ang Diyos nandiyan lang, tayo ang lumalayo. Dahil marahil nahihiya tayo. Pero kapag tayo na realize natin at nagsisi tayo ng totoong pagsisisi, bumabalik tayo sa Panginoon. Patatawarin ba tayo ng Panginoon? Of course. Ha? Patatawarin tayo ng Panginoon. So kailangan lang natin yung awareness. Sino ba dito ang masasabi natin aware? At tinawag na a man after God's own heart, si King David. Every time na siya ay nagkakasala o nagkasala, humihingi siya ng tawad sa Panginoon. Kaya siya tinawag a man after God's own heart. Kasi tayo, dapat ma-realize din natin, ay mali yung ginawa ko. Nagkamali ako, nagkasala ako. No? Kailangan kong pagsisihan ko ang lahat ng aking nagawa. Ano pa? A true repentant means a change of attitude and action. Iba na yung sinasalita natin, iba na rin yung ikinikilos natin. At ang true repentant, nag-iiba ang aura. Totoo yan. Nag-iiba ang mukha. Nagliliwanag na. Dati madilim na. Pero kung ikaw ay tunay na nagsisi, binabago ng Diyos ang iyong pagmumukha. Ang iyong pagmumukha. Ano ba? The repentant results in a radical and persistent pursuit of holy living. Tayo ngayon, kapag tayo ay merong tunay na pagsisisi, ang hinahabol natin ay holy living. Na? Diba rin na malayo tayo sa mga kapitbahay, pero kailangan natin holy living.
Na? Minsan masarap pa nga yan, wala kang kapitbahay, di ba ate? Kasi pag may kapitbahay kang chismosa din, no? Palautang, mahirap din kasama yan. Sabi dito, the focus of Jesus Christ's mission was to call sinners to repentance and faith to all the nation. Tinawag tayo ng Diyos para tayo ay magsipagsisi at manampalataya sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga ang tanong, ang lahat ba ay iniligtas ng Diyos? Ang lahat ng tao na siya ay nabayubay sa krus ay naligtas. Naligtas ba? Ha? No? Ang lahat ng tao na kumilala lamang at tumanggap ni Kristo ang siyang naligtas. Marami namang mga ususero lang. Diba? Kaya nga, nung panahon na yun, kapag dumadating si Jesus, maraming tao, ang reason there is gusto nilang makakain, gusto nilang gumaling dahil maraming may sakit. No? Yan lang ang reason. Pagdating ni Jesus, nung siya ay naglalakad na, yung mga taong sumisigaw na, Panginoon, Panginoon, siya rin yung mga taong nagsabing, ipako sa krus, ipako sa krus. So, hindi lahat na-cover doon sa dugo ni Kristo. Hindi na-cover sa kapatawaran. Ang lahat lang na nagsisi, pinilala siya bilang Diyos, at tinanggap siyang Diyos ng kanilang buhay. So, dalawang uri ang tao. Anak ng Diyos at anak ng, alam niyo na kung sino yun. Yung walang Kristo sa kanilang buhay, alam niyo na. Kaya sabi nga nila, bakit ganoon? Maraming mga gumagawa ng mga kalukuhan, yung mayaman. Basahin ninyo sa Santiago. Ang sabi doon, they are being fattened for the day of slaughter. Ibig sabihin, pinapataba lang sila, antay-antay lang kayo, pero meron kayong kalalagyan. Hindi kang bungan. Ang sabi, for the day of slaughter. Kung sana kung bagungan, makakaahon ka. Eh doon dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Sa muling pagbabalik ni Kristo, wala na tayong time para magsisi. Ang sabi nga sa Efeso, now is the time. Ito ang oras ng pagsisisi. Kapag narinig natin ang tinig ng Diyos na nagsasabi na kayo, lumapit tayo. Sa kanyang muling pagbabalik, ano na nga siya? Siya ay judge. Ang judge, siya na ang pinaka-judge, wala na, ano ba yung higher court? Supreme Court, siya ang Supreme Court, wala nang apilat doon. No? So, dapat pag-isipan natin yan mga kapatid. Na sa kanyang muling pagbabalik, hindi na natin pwede sabihin, Lord, patawad po. No more. Paghuhukom na yun. Ngayon, ang araw na ikinakda ng Diyos, once sa narinig natin, pasalamat tayo dahil kayong mga magkakapatid, magkakamag-anak, ayan. No? Nagsisi kayo, inilala niyo kayo ay makasalanan, tinanggap niyo si Jesus, bilang inyong Panginoon at pagligtas, at kayo ay bautisado. No? Kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating Lord and Savior, sino ang nananahan sa atin? Ang Holy Spirit na siyang antisipo sa muling pagbabalik ng Diyos. Sa kanyang muling pagbabalik, itignan lang niya o sino yung nagtangan na Espiritu. Eh, kailangan pag tayo nagtaas ng kamay, taas talaga ha. Para pagdating ni Jesus, atake na lang tayo ng atake. Joke lang. No? So, napakasarap ng buhay ng isang Kristiyano. Ngayon lang, kaya lamang divided ang isip ng mga tao. Hindi sila true repentant. Dahil anong ino-offer ng mundo? Marami. Maraming ino-offer ang mundo sa kagagawa ng diablo. Kung nagdo-double time ang diablo, dapat mag-double time din tayo magbasa ng salita ng Diyos. Pagsisihan natin ang mga nagagawa natin mga kasalanan, magbago tayo ng pag-iisip, magbago tayo ng way of living, at patuloy. Papasalamat ako na walang hadlang-hadlang sa inyo kay baha, kay ulan, nandito kayo.
Praise the Lord sa buhay ninyo mga kapatid. No? At sabi dito, true repentance is a gift of God. So hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng puso na marunong magsisi. Okay? The more glimpses we have of the glory of God, the more we mourn for scorning that glory. Habang natututunan natin ang kaluwalhatian ng Diyos, lalo natin ipinagluluksa ang mga nagawa nating kasalanan laban sa Kanya. Ito na ako magtatapos. In the end, God's plan for us is that we will be holy, for He is holy. Ang tunay na pananampalataya ay may pagsisisi, may pagsunod, may pagbabago ng buhay. Kung wala yan, magsisi ulit. No? Magsisi ulit. Ang tunay na pananampalataya, ulitin ko, may pagsisisi, may pagsunod, may pagbabago ng buhay. Kung walang changes in your life, question mark po yan. Lapit kay pastor at magsisi ulit. At may bautismo bilang pagpapahayag ng pananampalataya. Ako'y nagagalak tayo yan sa kapahayagan ng inyong pananampalataya. Lahat kayo ay bautisado. Kaya ba sa Iros ay bautisado na? Ay hindi pa. Isa na lang ang hindi bautisado. No? Lahat ay bautisado na. Praise the Lord. So ito po ang ating aralin ngayong gabi. Nawa ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang mga salita na ating narinig sa gawin ito. God bless us all. Tinatawagan ko po si Ate Ann para sa tanging awit habang nililigo ang mga handel.
victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. This seed I receive, I will sow. Amen. Amen. Panginoon ng Panginoon. So, ako na yun. Papabalita. Flowers. Okay, pagpabalita po. 3 linggo na lang simula ngayon. No? September 14. September 14 ang ating pong 3rd year anniversary. No? Okay lang ba sa inyo na alas 3 ng hapon ating gawin? Para yung kasama yung umaga, okay naman daw sa umaga. Instead na 5 o'clock kayo, 3 o'clock. Okay po ba? At ang napagkasunduan kanina sa pagpupulong, no, ay ang ibibigay ng church na pagkain, nilodo, tama? Saka yung 7 yung gulay, ano ba yun? 7 times one, tawag yun. Yun, pangatlo ay fried chicken. Yan po ang ating handa. And then, nag-donate si Ate Lene ng lumpiang Shanghai. Nag-donate din si Ate Lisa ng soft drinks. At si Pastor Chip daw, kung pupunta naman, magbibigay din siya ng pansit. No? So, napagkulungan namin kanina, kung ano man ang gusto ninyong dalhin, open. Nakuha po ba? Kung ano ang gusto. No, muli, ipapaalaala ko, Linggo, nang makita kong napakataas na ng baha hanggang dito, ay nag-declare na ako na huwag kayong pumunta. Dahil unang-una, iba yan ang lagi kong sinasabi, mahal ko kayong lahat. Ayaw kong nabalitaan na lumusong sa baha dahil nagsamba. Nagka-leptospirosis ang tawag doon. Kaya, siyempre, bilang ako ang inyong magulang dito sa church, no? Ako ang inyong pinakaama. Kaya ako mismo ang nagsabi sa inyo na huwag na kayong pumunta. No? Basta may baha dyan, itipix ko kayo. Hindi naman masama mag-absent, di ba? Pero alam ko kung hindi kayo sinabihan, susulong kayo. Pupunta kayo ng linggo, nangandala sila. Yan, yung kinanta yung kanina, pinadala niya. Kaya lang siyempre, proteksinan ko kayo. No? Bilang inyong ama. No? Sa pananampalataya. Okay. So, nasabi ko na yung pagbabalita, no? Alam niyo na, no? 3 o'clock tayo. At kung mayroon man kayong gusto dalhin, welcome. No? Okay, so, tayo po ay manalangin. Ay, ipapanalangin ko na rin. Lord, maraming salamat po, Lord, sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng biyaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa mga taong naghandog po para sa inyo. At dinadalangin ko nga po, Lord, nawa, Lord, ay ibalik nyo siksikligli ang mga taong ginamit mo para sila ay maghandog ng kanilang pagmamahal. Dahil ito po ay hindi utos sa kanila,
hindi po ako nag-uutos na magbigay ng iba po, kundi yung bukal sa kanilang kalooban. Love offering. Kaya ito pong handog niya nila ay pagmamahal po sa inyo. Kaya, dinadalangin ko rin po, inaanyayahan ko na pong tumayo ang kapulungan sa pagbasbas. Pero, paghalangin po muna, Lord, maraming salamat nga po at muli ay pinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At dinadalangin ko rin nga po, Lord, may mga kapatid kami rito, may negosyo, nawa, Lord, ay inyong pagpalaki. Dahil naniniwala ako, Lord, na kayo po ang Jehovah Jireh, ang God provider. At kung mayroon mang pong naghahanap ng hanap buhay, kayo rin po ang bahalang tumugon sa mga tao na nangailangan. At higit sa lahat po ang pag-iingat. Maging nabalitaan ko, narinig ko kanina, ang mother ni Kuya Alex na may karamdaman. Pero nananalig ako nananampalataya na hinihingi ko sa iyo na hipuin po ninyo. Pagalingin po ninyo. Kayo po ang dahilan magagamit. Sa iyo po ay walang imposible. Sinasama ko na rin po ang aking anak at ang aking may bahay na mayroon din pong karamdaman. Nawa yun ay pagalingin po ninyo sila. Gumawa po kayo ng himala. No? At hinihingi ko nga po sa hapong ito ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwa ng Diwang Banal ang sumaaminowa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday. Be safe mga kapatid. Umuulan.